Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, biidnillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakaraan ay pinaksa natin ang mga naganap na mga pagsalakay pagkatapos ng Battle of Badar. So sa araw nito, dadakuhan naman natin ang mga pagsalakay at dahilan kung bakit magkakaroon ng Battle of Uhud, pangalawang digmaan between the Muslim and the Quraysh. Alam natin, ang mga magaganap ngayon na invention o pagsalakay at mga nakaraan, kung bakit nagkaroon ng mga puot, galit, ang mga kaalyado ng mga Quraysh, maging sa labas ito ng Madina, sa labas ito ng Makkah, dahil hindi nila matanggap na ang mga Quraysh ay mabigo o matalo sa digmaan ng Badar. Unang-una, ang mga Muslim ay baguhan sa Madina at kakaunti. Pagkatapos, ang karamihan sa kanila, tulad ng mga muhajirun, ay hindi naman sanay sa digmaan at walang kagamitan. Alam natin, nakipaglaban sila, kapos sila sa kagamitan. Itong mga Quraysh, mayaman, maraming kaalyado ng mga tao, sila ay mga bihasa sa digmaan, matatapang, kompleto sa gamit, at pagkatapos maraming bilang sa Battle of Badar, halos 3 ulit ang bilang nila sa Muslim, ngunit nagapi sila. So hindi ito matanggap ng maraming mga tao sa labas ng Madina at Makkah na kaalyado ng mga Quraysh na mabigo ang mga Quraysh. At hindi rin nila matanggap na ang kakaunting pwersa na ito ay maging mapwersa sa mga labas ng Madina, labas ng Makkah, at hindi nila matatanggap na sila ay mapaggibabawan ng mga Muslim at sila ay matalo din ng mga Muslim. So kung bakit sila pilit na nakikipaglaban, nagpaplano sa mga Muslim kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng pakikipagpatayan upang ipakita ang pakikiramay nila sa mga Quraysh na sila ay nandoon pa rin, handang makiramay sa kanila dahil sila ay kaalyado, handang dumamay, tumulong sa kanila. That's why gusto nila palagi o plano nila palaging salakayin ang Madina, ang loob ng Madina, lugar ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim, at gusto nila itong pagpapatayin. So nakaraan nakita natin ang pagiganti nila Abu Sufyan, ang mga Banu Qaynuqa, mga ipokritong Hudyo na unang itinaboy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na nagbabanta rin ng pagpatay sa mga Muslim at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Maraming pambabastos ang ginawa nila, hindi lang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kundi maging sa mga Muslim. At alam natin, ganon din ang Banu Salim. Nagtatangka din silang patayin ang mga Muslim. So, ito ang dahilan kung bakit gusto nilang patayin ang mga Muslim at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, because ang punto o pinakabuod o pinakasentro ay ang Battle of Badar. Talagang hindi nila ito matatanggap. Meaning parang nakadama sila ng awa sa kanilang mga kaalyadong mga Quraysh. That's why lahat sila ay gustong ipagganti ang Quraysh at gustong patayin lahat ang mga Muslim, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dakuhan natin ngayon ang isa pa na nais magplanong patayin na naman ang mga Muslim at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay tinatawag na pagsalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Diamir. Ito kasing lugar na ito, kung bakit tinawag na Diamir o tinatawag na Diamir, ang lugar na ito ay matubig na kung saan ang tawag dito ay Diamir. Itong mga Banu Talaba at ang mga Banu Muharib, sila ay nagtipon na naman ng mga tao para lamang salakayin na naman ang mga Muslim. At alam natin may mga kampo ang labas ng Madina na mga sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may mga kampo sila, may mga scout sila, may mga ranger sila, gustong
salakayin ng mga ito at pagpapatayin at wasakin ang mga kampong ito. So in this situation, nalaman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang plano ng mga taong ito ng mga Banu Talaba at Banu Muharib. Gusto na naman patayin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim, sirain ang mga kampo, wasakin ang mga ito. Subalit alam natin, mayroon siya ng nagro-ronda, nalaman ito ng mga nagro-ronda o scout ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinumpirma ang bagay na ito kung ito'y totoo at napatunayan lang totoo. That's why, sinabi nila ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa ganito ay sinabi niya kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Uthman, ikaw ang mangangalaga sa Madina habang wala kami, ikaw ang itatalaga kami, ikaw mag-iimam, ikaw ang bahala dyan. Si Uthman ibn Affan radiyallahu an. But consider itong kasama sa jihad kapag ganito. At kasama ito sa mga war of booty kung mananalo ang mga Muslim dahil siya ang tinagublinan, mangalaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina habang wala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang kasama dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 450 mga kakabayuhan at mga naglalakad upang salakayin ang lugar na ito. Salakayin ang mga Banu Talaba at mga Banu Muharib. So nung ito ay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, lumabas na sila papunta sa lugar na ito, mayroon silang nakuha na isang lalaki, nabihag nila at nagsyahada. At ito ay nag-embrace by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas priority niya na ang mga tao, pagbigyan niya ng pagkakataong makayakap sa Islam. Hindi niya naman priority talagang makipagpatayan kung bakit niya lang ginagawa ito dahil sa mayroong sapat na rason para gawin niya ito. Pero mas nauuna sa kanya ang mga tao, bigyan niya pagkakataong yumakap sa Islam. So nahuli nila ang isang lalaki bago makarating sa lugar na pupunta nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at actually hindi naman nila masyadong kabisado ang lugar na pupunta nila. That's why ang nahuli na ito na nagsyahada, siya ang nagsilbing guide. Siya ang nag-guide nila ngayon. Nang malaman ng mga Banu Talaba at Banu Muharib ang pagsalakay ng mga Muslim, ay tinapunan na sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang puso at sila ay nagsitakbuhan na, namundok na sila hanggang sila ay maglaho. Kaya pagdating ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na matubig na lugar na tinatawag na Di Amir, nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na wala ng tao doon, na sila ay nagsitakas na. Pero ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang ginawa niya na natili siya doon sa buong buwan ng Safar in 3 after Hijrah. Year na kung saan 3 after Hijrah. Buong buwan siyang nanatili sa lugar na yaon, sa invasion o sa Di Amir na tinawag ng pagsalakay sa Di Amir. Doon siya nanatili. Bakit ginawa yon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manatili siya doon? Upang ipakita niya sa mga tao na ang sino man, ipakita, iparandam, ipaalam na ang sino mang nagtatangka, nakitilan ng buhay ang mga Muslim, especially ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipakita at padaman sa kanila na ang mga Muslim ay hindi mahihina. Sila ay mapupwersa, matatapang at nakahandang makipagpatayan. At ito ay nalaman ng mga ibang lugar sapagkat sila ang sumalakay at hindi na umalis sa lugar na yaon, sa mga lugar ng mga taong ito na nagtatangkang gerahin, patayin, salakayin ang mga Muslim at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang naganap na Bethel. Of course, ang mga samsam dito ay magiging kanila ang iniwang lugar na ito tulad ng mga Banu Kainuka. So in this situation, walang digmaang naganap. Nagsitakas ang mga nagtatangkang lulusob, aatake para patayin ng mga Muslim, gibayin ng mga kampo, pero tingnan mo ang nangyari, nagkabaligtad ang nangyari, sila ang tumakas at hindi na nagbalik sa kanilang lugar. Ang pangalawa ay ang Banu Buhran. Banu Buhran. Magsalakay naman ito sa Banu Buhran, ganun pa rin. Ito ay buwan ng Rabi'a Tsani in 3 after Hijrah. Ganun din, nagtatangka rin silang patayin nila ang mga Muslim at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kasi galit na galit sila sa pagkabiguna ng mga Quraysh na ito, hindi nila matanggap. At hindi nila matanggap na sila ay mapangimbabawan ng mga Muslim. So sila ay nagplano din na patayin ang mga Muslim at nalaman din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-ipon ng 300 na mandirigma ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay pagsalakay sa Buhran, kung saan ito ay ang mga Banu Sulaim.
Ang mga tao dito ay ang mga Banu Sulaim Imbokran. Pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at 300 niyang kasama sa area of Al-Puru, nalaman din ng mga ito na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sumalakay sa kanila. At sila rin ay tumakas, nagpanik, natakot at tumakas din ang mga taong ito. So in this situation, wala na naman digmaan. But of course, ang mga samsam ay napupunta sa kanila dahil ito'y itinuturing na digmaan pagsalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga taong gustong makipagdigmaan sa kanila. So alhamdulillah, dalawang invasion na kung saan kitang-kita ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay tinapunan ng takot sa kanilang puso pag nalalaman nilang dumarting o sasalakay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sila ay tumatakas dahil sa takot, nagpapanik sila dahil sa takot mamatay. Isa pa rito, ang gustong pumatay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa mga Muslim itong si Asma binti Marwan, babae ito. Si Asma binti Marwan, ito ay matapang, kinatatakutan sa kanyang lugar. Ito ay miyembro ng Banu Umayya, ibang side na tribo. Ito'y tribo na kung saan ang Banu Umayya, ibang side. Siya ang namumuno dito, hawak niya ang mga tao at natatakot sila sa kanya. At sa lugar na ito ay mayroon ng mga Muslim. May mga Muslim na dito na nagsyahada, ngunit hindi nila ito alam kung sino sila. Dahil natatakot, nangangamba sila na in natural fear sa babaeng ito, baka sila ay paslangin, saktan o patayin. Kaya walang nakakaalam na may Muslim na rito. Kaya ang mga nagiging balak niya, nagiging plano niya, nalalaman ng mga Muslim sa loob ng kanyang lugar. Until finally, inipon niya ang kanyang troops at sasalakayin ang mga Muslim at target niyang patayin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But ang isang Muslim sa mga ito, sa lugar nila na nag-Muslim, hindi nakatiis itong si Umair ibn Adi, ibn Qarasya al-Kathami. Hindi siya nakatiis. Hindi niya matatanggap na patayin niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay nagplano na patayin niya si Asma binti Marwan at napagtagumpayan niyang napatay niya ang pinunong ito. So nang dahil dito, napatay niya ang pinunong ito, almost kinatakutan siya ng tao dito si Umair ibn Adi sa lugar ng babaeng ito. Dahil pinuno ang pinatay niya eh. Almost naging takot sa kanila sa ang mga hindi mananampalataya kay Umair ibn Adi at sa mga ibang Muslim. But itong si Umair ibn Adi, dahil kapos pa sa mga batas noon, nag-uumpisa pa lang dumating ang mga batas, hindi siya mapakali kung ano ang mali na gawa niya o anong dapat niyang gawin. That's why nagpunta siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magtanong sa nangyari o ginawa niya. Sabi niya, "O Rasulullah, ako ay nakapatay sa taong gustong pumatay sa iyo na namumuno na kung saan ay nanggigipit din sa mga Muslim." Meaning talagang gusto kanyang patay na sa araw na yun, gusto ka nang salakayin. Ngunit Rasulullah, hindi ko matanggap na ikaw ay papatay niya o kaya mga ibang kapatid natin mananampalataya. That's why nagplano akong patayin ko siya at napatay ko siya. So Rasulullah, nagkasala ba ako? Sabi niya. O kailangan ko bang magbayad ng blood money? So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kang kasalanan, wala kang dapat bayarang blood money, at ikaw ay gagantimpalaan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So meaning magkaka-reward pa siya dahil pinatay niya ang gustong pumatay sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning iniligtas niya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So para may pagpatuloy ang misyon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin ang mga taong gustong pumatay sa mga Muslim at gustong pumatay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay konsidera na sila ay kaaway at maaari mo sila na sila ay kitilan ng buhay like the Quraysh. The Quraysh, gusto nilang patayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto nilang patayin ng Muslim. Ano ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala? Binigyan sila ng revelasyon na makipag-away na sa mga Quraysh, makipagpatayan na sa mga Quraysh. Anong dahilan? Dahil gusto nilang patayin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gusto nilang patayin ang mga kasamahan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil ginagawa nila ito, like this woman, katulad niyang gagawin ng mga Quraysh, kung doon sa mga Quraysh pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na patayin na sila, ito rin ay kapareho niya dahil aatake na ito, katulad niya rin ito na dapat na rin itong patayin. So this is a halal na kitilang buhay ang babaeng ito at kapag ito ay namatay, ikaw ay magkakaroon ng reward.
So kapag ang tao sa Islam, ang kanyang hatol ay kamatayan, at ito ay napatay mo, magkakaroon ka reward. Katulad nito. Also kapag Muslim ka, like for example, nakapatay ka, and then tumakas ka, ang hatol sa'y kamatayan, gusto rin ng mga napatayan mo, yung mga kanyang kamag-anak o pamilya ay kamatayan sa'yo, tumakas ka. Sa pagtakas mo, napatay ka ng Muslim. Muslim ang nakapatay sa'yo. Muslim ka rin, nakapatay ka Muslim. Ngunit tumakas ka at napatay ka niya. Hindi ka magkakaroon kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag napatay mo siya. Alam mo, Muslim siya, alam mo, nagkasala ka. Yung pala, nalaman mo, may hatol palang kamatayan yan. So, hindi ka magkakasala, walang blood money dahil kamatayan ng hatol. Nagkakaroon ka pa ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat naigawad mo ang dapat igawad sa taong yaan. Stand to death. Kung napatay mo siya, tumakas din siya, nalaman nila, mayroon ng proof na sila ay gumawa ng pakikiapid. Ngunit tumakas sila, dapat silang patayin, stoned to death. Eh hindi mo alam pumunta sa isang lugar at napatay mo siya. Iniisip mo dahil Muslim siya, magkakaroon dito ng pananagutan, also blood money, like for example. So in this situation, nang malaman mong stoned to death pala siya, kamatayan pala, mayroon palang kamatayang hatol, wala kang pananagutan, walang blood money, magkaka-reward ka pa. This situation, itong babaeng ito, dahil gusto niyang patayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, exactly, ang hatol dito ay kamatayan. Kaya kapag napatay mo siya, wala kang kasalanan, walang blood money, magkakaroon ka ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kang dapat ipangamba, wala kang kasalanan, wala kang blood money. Actually, pinagtanggol mo ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibiyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pinagkaiba rin ito kay Ka'b bin al-Ashraf. Isa na naman na gustong pumatay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ka'b bin al-Ashraf, sikat. Kilala ang kasaysayan ng taong ito. Ito ay allowable din na patayin ang taong to sapagkat mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nakiusap sa mga companions kung sino gustong pumatay sa kanya. Sino ba itong taong ito na si Ka'b bin al-Ashraf? Si Ka'b bin al-Ashraf, ang kanyang ina ay si Akila. Actually, taga Banu Nadir to. Meron din kasunduan dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyong to. Hudyong kanyang nanay. May kasunduan siya sa Banu Nadir din. Okay? So, siya ay si Akila binti Abil Hukaik. Isang Hudyo, ito ang kanyang nanay from Banu Nadir. Okay? Sa Madina. Mayroon siya kasunduan dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanya namang tatay, itong si Ka'b bin al-Ashraf, ay pure na Arabo. Ito ang kanyang tatay is al-Ashraf, pure na Arabo. Okay? So ito ay from the Thai tribe, ang kanyang tatay. At maaga itong namatay. Nagsasama sila ng kanyang nanay, si Akila, at anak na nila noon itong si Ka'b, ngunit bata pa. So pagkamatay ng maaga ng kanyang ama, inuwi niya ito sa kanilang tribo, sa Banu Nadir. Itong babae, ang kanyang nanay, si Ka'b, at lumaki siya doon. At alam natin, si Ka'b, itong kanyang pamuagulang, ay mayaman. Kaya si Ka'b ay mayaman at gwapo ang kanyang tatay at maganda ang kanyang nanay. Kaya pinakamagandang lalaki na masasabi natin, isa sa pinakamagandang lalaki sa Madina, itong si Ka'b ibn al-Ashraf, na kinatatakutan ng mga tao na ang mga babae o asawa nila na hindi dapat makita si al-Ashraf o si Ka'b ibn al-Ashraf dahil may malaking posibilidad na mai-inlove ang babae sa kanya. Ganon siya kagwapo. Itong si Ka'b ibn al-Ashraf. Actually, mayroon itong kastilyo din ang taong ito, mayaman, gwapo at leader. Makisig, isa itong namumuno sa Banu Nadir. Itong si Ka'b ibn al-Ashraf. So, hindi niya rin matanggap ang pagkatalo ng mga Quraysh. Kaya nang malaman niya na nang matalo ang Quraysh, nabalitaan niya, sabi niya, kung ito'y totoo, mas mainam pa ang mamatay kaysa mabuhay. Meaning, kung totoong natalo ang Quraysh, makikipagpatayan na lang siya, mainam pang mamatay kaysa mabuhay. Iyon ang kanyang pangako at napatunayan niya na totoo nga natalo ang Quraysh dahil dito ay nagsimula na itong sumira sa kasunduan dahil may kasunduan sa Banu Nadir. Nag-umpisa na siyang nagtaksil sa kasunduan, gumawa na siyang maraming kabaluktutan, lalong-lalo ng pang-aapi at pagpaplanong pagpatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Ka'b ibn al-Ashraf. So in this situation, itong si Ka'b ibn al-Ashraf, ginawa niya, pumunta siya sa Quraysh.
Kaalyado niya yung mga yan eh. Ang mga Hudyo, mga hipokrito yan eh. Kaalyado lahat ng mga Hudyo, itong mga Quraysh eh. So pumunta siya doon sa Quraysh. At napakagaling niya sa poetry. Magaling sa poetry ito. Kaya nung gumawa siya ng poet doon sa Quraysh, alos umiyak ang mga tao sa galing ng kanyang poetry. Naalala ng mga tao ang pagkabigo ng mga Quraysh sa mga Muslim at nagbalik tanaw ito sa kanilang isip at damdamin at naging willing sila na makaganti sa mga kamusliman. Meaning na akit ni Kaab ang mga tao sa Quraysh o sa Makkah na sila ay magiganti muli o sila ay lalong maging masidi sa pagiganti sa mga Muslim. So in this situation, itong si Kaab na ito, isa sa ginagawa, nandun sa Makkah na, okay, balikan ko lang yung konti, yung sa mga pambabastos na ginagawa niya. Unang-una, binabastos niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga pambabastos nito, ibaga sa below by the belt talaga, ang pambabastos niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi kayang, kung normal kang tao, hindi ka tatagal, hindi mo makakayanan. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nakayanan niya, pero nagtagal, hindi niya talaga makayanan. Ang mga ginagawa niya at pagbibitaw niya ng mga pambabastos, pandalangit, pangaamak, mga gawaing poetry patungkol kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang ikinagagalit pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam naman natin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya lang inaano mo, walang problema sa kanya eh. Ang diferensya, kapag mayroong revelasyon, binabastos ng taong ito. Like for example, nang dumating ang revelation patungkol sa sakat at kibla. Nang sa sakat ang dumating, magbabayad ng sakat ang mga dapat magbayad sakat, binastos niya ang revelasyon na ito. Na sinasabi niya sa mga tao, anong kwentang reliyon meron kayo? Mukhang nagpapahirap lang sa mga tao ang reliyon na yan. Can you imagine, kukuhanan niyo sila ng pera at ipamimigay lang kung kani-kanino? At pagkatapos itong si Muhammad, kararating lang dito, nakala mo kung sino bibigay niyo lang sa kanya yan? Walang kinaiba ito kay Abdullah ibn Salul eh. Galit din kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gusto niya, huwag bigyang sadaka ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lumayo sa Madina. Ito rin gusto niya. Maging maramot sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinasabi niya, alang kwentang reliyon yan. Yung reliyon niyo, walang kakwenta-kwenta. Magpapahirap lang sa inyo yan. At tinandaan ito ng mga sahaba ang salitang ito. Na ang reliyong itong Islam ay magpapahirap daw sa kanila. At ito'y muling magagamit sa kanya. At hindi niya alam, ang sinabi niyang ito, ang siyang magiging dahilan upang siya ay kitilan ng buhay. Allahu Akbar. Dahil sa sinabi niyang ito, pabalikan natin mamaya yan, ito ang dahilan na ikamamatay niya itong sinabi niyang ito, sapagkat dito sila makakakuha ng teknik kung paano sila makakalapit at paano lang malilin lang si Kaab pagpapatay na ito. At bumagsak naman dito ang kibla, yung pagpalit ng kibla, na dating nakaharap sa Jerusalem at binalitan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, umarap sa Makkah. Sabi niya, walang kwenta talaga ang relihiyon ninyo. Kapag gustong palitan ni Muhammad, papalitan. Akala mo kung sino siya. Kapag gusto niyang gawin, gagawin niya. Kaya sabi niya, wala mong kwenta yung relihiyon, tumalikod na kayo, balikan niyo na lamang yung relihiyon ninyo. Kapag nanatili kayo sa relihiyon niya, sabi niya, magiging mas malala pa kayo sa nakaraan ng relihiyon ninyo. So talagang nilalason niya ang mga isip ng mga tao. Tinuturuan niyang maging masama, tinuturuan niya maging maramot, wag silang sumunod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito si Kaab al-Ashraf, maraming ginagawang kabuktutan sa Madina bago siya pumunta sa mga Quraysh. Pagdating niya sa Quraysh, nanahanan ito doon sa mga tao sa Quraysh. As far as I know, kay Atika at ang kanyang asawa na si Al-Muttalib ibn Adi. Mag-asawa ito, doon siya nanirahan. Doon siya pinapakain, welcome siya. Dahil kaalyado siya ng mga Quraysh at magaling siya. Pagpuyat, nakuha niya yung damdamin ng mga tao. So in this situation, inalagaan siya, tinuring siya talagang marangal na bisita, pinakain, binigyan tulugan, binigyan tirahan dahil sa mga poetring binitawan niya sa mga tao doon. Naging malakas ang paggunita nila sa pagkatalo ng kanilang mga namatayan, mga nasugatan doon sa Battle of Badar. In this situation, nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pangungumbinsi ni Kaab bin al-Ashraf para kalabanin ng Muslim at patayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasimuno siya. Kaya karapat dapat ng patayin ito eh. No? So in this situation, nalaman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya si Hasan ibn Thabit. Si Hasan ibn Thabit ay hindi ito nakikipagdigmaan.
Dahil sa digmaan, hindi maaari ang malambot. Si Hasan ibn Thabit as a natural, malambot siya. Alam na, nakikita kayo ng lalaking malambot. So hindi pwede sa digmaan yun. Kaya wala siyang kahilig-hilig sa digmaan. At hindi rin siya sinasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kapag malambot ka sa digmaan, hawak mo yung tabak o itak o espada, kapag pinalo yung espada, mabibitawan mo yun, malambot ka Wala kang panalo. Kaya hindi siya sinasama. Pero merong ibinigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na sandata na nagagamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala sa landas at pananampalatayang Islam. Yung galing niya sa poetry. Napakahusay din sa poetry ni Hasan. Kaya linaban siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Hasan na naandoon si Kaab sa Makkah, gumawa rin siya ng poetry patungkol dito. At nang siya ay gumawa ng poetry patungkol kay Kaab na nandoon sa Makkah, unti-unting umabot sa Makkah ang kanyang poetry. At dahil sa napakagaling niya, ito ay tumagos sa damdamin ng mga tao sa Makkah. At sinabi ni Atika at sa kanyang asawa, si Ibn Adi, ano pang ginagawa natin sa taong ito? Bakit inaalagaan natin? Tignan mo. Tignan mo ang mga dumarating sa atin ng mga salitang makata. Tayo mismo ay nahahamak, naaapi. Palayasin mo dito yan. Sabi niya sa asawa niya, epekto yun ng mga poetry ni Hasan sa galing niya. Epekto yun, bita mo. Pinalayas nila itong si Kab. At si Kab ay umalis. At nagpalipat-lipat doon sa lugar ng Makkah na nangangupkup sa kanya. Every time na may magkupkup, nagpapadala ng poetry itong si Hasan ibn Thabit radiyallahu an at pinalalayas siya. In this situation, dahil wala nang gustong tumanggap sa kanya, napilitan na itong si Kaab na bumalik na sa Madina. Alhamdulillah, galing ni Hasan, no? Napabalik sa Madina by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbalik niya sa Madina, hindi pa rin siya tumigil. Pinagbabastos niya ang mga babae, gumawa siya ng mga malalaswang poetry sa mga babae, malalaswang poetry kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang hindi na makakayanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially ang Quran, binabastos niya talaga ng todohanan. At nagpaplano siya na patayin niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim. In this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inipon niya ang mga Muslim. Sabi niya, hindi ko na matiis ang ginagawa ng taong ito. Meaning, kung ako lang, okay, ganun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam Pero yung insultuin, bastusin, pawalang bisa, pawalang halaga ang mga revelasyon sa akin ng Panginoon subhanahu wa ta'ala, hindi ko kakayanin ang kanyang ginagawa. Dahil sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nilalapastanganan. So in this situation, hindi na ito makaya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Matagal niya itong tinimpi. At sinabi niya sa mga sahaba, sino ang gustong pumatay kay Kab? Dahil kamatayan na ang hatol sa kanya, sa kanyang mga ginagawa. Pati yung mga kasunduan natin, pinutol niya yun. Siya na mismo ang pumutol. Pinagtaksilan na. Pagkatapos itong reliyon samantala, sinisira, winawasak, nilalapastanganan, kung ano nang ginagawa. At ang kanyang sugo ng Allah samantala, gusto niyang patayin, pinahihiya, hinahamak, kung ano-anong ginagawa. Kaya sabi niya, sinong gustong pumatay kay Kab? So dito tumayo ang mga ilang kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Maslama, Abd bin Bishir, Al-Harita bin Aus, Abu Abs bin Hibir, Al-Salkan bin Salamak, at saka si Kab. So in this situation, nag-voluntary sila, kami sugo ng Allah, ang papatay sa kanya. So lumapit dito si Muhammad bin Maslama radiyallahu an kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Rasulullah, nais mo bang patayin ko siya? Sabi niya, Alhamdulillah. By the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, patayin niyo siya. O sabi niya, Rasulullah, nakikiusap ako sa iyo. Ako'y magsasalita sa kanya ayon sa alam kong ito ay katanggap-tanggap o tama. Meaning, gagawa siya ng salitang hindi totoo. Necessity lang. At medyo, kung tutusin titignan natin, medyo may gasgas sa relihiyon ito. Ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning parang paglapastangan sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sasabihin. Ngunit sabi niya, Rasulullah, tulutan mo akong magsalita na kung saan sa inaakala kong tama. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, pinapahintulutan kita by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit ano sabihin mo, necessity kahit ano sabihin mo, basta't alam mo ito'y makakabuti. So alhamdulillah,
naalala kasi nila yung sinabi nilang, ang zakat ay magpapahirap lamang sa mga Muslim. Sabi niya, anong klase reliyon yan? Zakat, ba't kayo sinisingil lang ganyan? Eh di magpapahirap lang sa inyo yan. Sabi niya, ito ang gagawin ngayon, estilo ni Muhammad ibn Maslama na sinabi ko kanina. So pumunta siya ngayon kay Ka'b, mayaman to eh. Pinunta niya si Ka'b. Sabi niya, Ka'b, pwede ba kitang makausap? Sabi niya. Sabi niya, walang problema. Sabi niya, ano ba kailangan mo? Sabi niya, kasi alam mo naman, kami ay mayroong zakat na binabayaran. Sa pagsingil sa amin ay nakaranas kami ng paghihirap ng pamilya ko. Yan ang sinasabi niya, pahintulutan mo ko Rasulullah. Mingi talaga ng exemption to. Kaya sabi ko, kung titingnan niyo, parang may gas-gas ang gagawin niya. O mayroong epekto sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Militaw na parang hindi pangit o hindi tama relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero exemption siya rito, necessity to. Yun talagang naisip niya para makalapit siya kay Ka'b at mahuli niya ang loob ni Ka'b at maging kampante. Gagawin niya lang daan ito na magtiwala si Ka'b sa kanya. Gustong-gusto ito ni Ka'b. Bakit? Dahil sa tingin na salita ni Muhammad ibn Maslama, sa tingin ni Ka'b, ang kanyang salita ay parang dismayado siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at natutuwa naman si Ka'b. So sabi ni Ka'b, diba sabi ko sa iyo, sabi niya, maghihirap lang kayo sa relihiyon ninyo eh. Sabi niya diba sabi ko, narinig niyo ako nung bumagsak yung zakat niya, sinisingil kayo. Anong klaseng relihiyon yan? Sabi niya, maghihirap lamang kayo. Kita niyo ngayon, siningil ka, nalagay kayo sa kahirapan. Diba? Tama ako, sabi niya. Kampante naman ito si Ka'b, tuwan-tuwa ang kanyang damdamin, nananabik sa kasiyahan. Sabi niya, pwede bang umutang ako sa iyo? Sabi niya, yan. Kunyari, uutang. Sabi niya, pwede ba akong umutang sa iyo? Bakit hindi? Sabi niya, tuwa siya, natutuwa eh. Nakuha niya na ng loob ito eh. Nakuha ni Muhammad ibn Maslama eh. Nakuha niya eh. Sabi niya, bakit hindi? Sige, umutang ka. Anong gusto mo? Sabi niya, kahit na bigyan mo lang ako ng mga 2 wasik, kung ito ay datiles o etc., 2 sukatan ito, itong wasik na ito, 2 kilo, malang 2 wasik, pansukat ito. So sabi niya, ano naman ang prendang ibibigay mo kung pauutangin kita? Sabi niya, pumili ka, anong prendang gusto mo? Sabi niya, babae, yung asawa mo, tsaka yung mga anak mo, dali mo sa akin. Ikaw naman, sabi ni Muhammad ibn Maslama, alam mo namang walang pinakagwapong tao dito na lalaki sa Madina, maliban sa'yo. Pagkatapos, dadaling ko yung asawa ko sa'yo. Delikado siya, sabi niya, hindi malayo ma-inlove sa yung asawa ko, napakagwapo mo. At ang mga anak ko, sasabihin nila, dalawang wasik na ganitong butil na kukunin ko sa'yo, bibigay ko na sila sa'yo. Di anong tingin nila sa aking bilang ama nila? Nakakaya naman, sabi niya, hindi ba pwedeng armas ko na lamang? Sabi niya, sure, walang problema. Bawa, espada. Kung anong armas. Sure, sabi niya. Dito may kasama itong si Muhammad ibn Maslama. Si Abu Naila. Kapatid niya ito sa dede. At tiwalang-tiwala kay Abu Naila, itong si Ka'b. Kaya sinama ni Muhammad ibn Maslama. Dahil mas malaki ang tiwala kanya kay Abu Naila, magkapatid sila sa dede, sa ina. Kaya komportable at kampante itong si Ka'b ibn al-Ashraf sa mga dumating sa kanya. Okay? So in this situation, kasama niya dito si Abu Naila at iba pang mga sahaba. Almost 4 sila sa pagkakaalam ko. Okay? Kasama pa nila dito si Al-Harith ibn Aus. Kasama din. So silang lahat ay umutang. Lumilitaw na parang nahirapan sila. Pinautang silang lahat. At ang kanilang bibigay, prenda kapalit ay gamit, pang digmaan. So in this situation, napag-usapan nilang babalik mamayang gabi para dalhin sa kanila yung mga gamit nila. Tiwala naman itong si Ka'b at pinautang sila. So in this situation, pagdating ng gabi, nagpaalam na sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This ay Rabiul Awwal, 14th day, 3 after Hijrah, gabi. Nagpaalam na sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, papaalam na kami at gagawin na namin ang aming misyon. Tuwang-tuwa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, alhamdulillah, magsiyaw kayo mula sa patnubay at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagpapatuloy ko ang pananalangin at paghingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, lumakad na itong 4. So, pagdating doon sa lugar ni Ka'b at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagdudua. Mayroon siyang babae dito na napakaganda at napakabango kasama niya sa bahay. Isang babaeng Arabyana na pinakamabango sa babaeng Arabyana ang kasama niya sa gabing yun. So in this situation, dumating ang 4 na ito. Muhammad ibn Maslama, kasama din dito ang kanyang poster
Brother Abu Naila, si Al-Harith bin Aus. At sila ay tumawag, Muhammad ibn Maslama. Sabi niya, Kab! Sabi niya, si Muhammad yun ibn Maslama. Tapos yung foster brother niya. Okay, sabi naman ni Abu Naila, Kab, ako yung foster brother mo. Oo, si Abu Naila, sabi ni Kab. Sabi niya, parang may narinig ako, sabi ng babae na kamatayan, parang may pinatay. Huwag kang makinig sa ganyan, sabi niya. Tiwalang-tiwala ako sa mga taong to, malaking tiwala ako sa mga ito. And then, bumaba siya. Sabi niya, nandito na pala kayo. Parang bibigyan niyo ng mga gamit. Ganun talaga ang tiwala ko sa inyo. Talagang malaking tiwala ko sa inyo na kayo hindi sumisira sa kasunduan. Sabi niya, oo nga eh. Sabi, pero pwede ba tayong dito mag-usap? Sabi ni Abu Naila. At itong mga tatlong ito, pinatago na. Yung dalawa. So meaning magkasama si Muhammad ibn Maslama at saka si Abu Naila. So sinabi niya dito kay Muhammad, sabi niya, magtago ka na rin. Ako nang bahala. Sabi niya, punta kami kasama natin. Kapag narinig niyo ang sinyalis ko, na gawin niyo ang inyong misyon o trabaho, lumabas kayo at patayin niyo si Kab. Okay? Sabi niya. Okay, sabi ni Abu Muhammad ibn Maslama. Tago na sila. So sabi ni Abu Naila, bumaba na ngayon. Bumaba na ito sabi ni Abu Naila, bumaba na si Kab. Sabi niya, mukhang ibibigay niyo na yung mga gamit na paprenta niyo. Sabi niya, talagang bilib ako sa inyo, hindi kayo sumisira. Kaya malaki tiwala ako sa inyo. Sabi niya. Sabi naman dito ni Abu Naila, pwede ba tayo dito mag-usap? Sabi niya. Sabi niya, wala problema. Ang liwanag ng buwan, sabi niya, nililin lang niya, nilalakad niya. Malakad sila, papunta sa lugar ng mga kasama ni Abu Naila. Ang bango mo, sabi niya. Pwede bang maamoy ko yung pabango mo? Sabi niya. Sabi naman ni Kab. Ay di inamoy niya ito. Pagkatapos ay parang hindi ako makatiis, sabi niya, pagkatapos niyang nilayong kanyang ilong sa pabango ni Kab. Ang bango talaga, pwede bang ulitin ko? Sabi niya. Sabi niya, alam mo, sabi niya, mas mabango yung kasama kong babae dyan, na Arabiana. Siya ang pinakamabangong babae sa mga Arabiana. Sabi niya, siguro marahil yung pabango niya, inahahalo pa sa pabango ko, kaya lalong naging mabango at lalo mong nagugustuhan. Sabi niya, sabi niya, pwede bang amuyin ko ulit? Sabi niya. So nung makarating sila doon sa lugar na nagtataguan ng mga kamusliman, sinakmal niya ito sa liig at inawakan ng buhok at inawakan niya ang buhok, sinakmal niya at yung isa'y lumabas. Gawin niyo trabaho niyo. Kinuwang kamay at dinawakan. At si Muhammad ibn Maslama ay pinutulan niya ng leeg. Pinatay nila si Kab bin al-Ashraf. Nalinlang nila si Kab bin al-Ashraf. In this situation, nagbalik sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, si Al-Harith bin Aus dito, nasugatan siya rito, nagdurugo, malakas ang dugo. Medyo natamaan siya ni Muhammad ibn Maslama. Natamaan niya yung kamay niya. So malakas ng pagdugo ng kamay ni Al-Harith bin Aus. Nang marating nila ang Baqi al-Gharqad, narinig doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Narinig yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na-realize ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naisip niya, na pag-akala niya, napatay na nila si Kab dahil boses, alam mo naman, pag boses, kasamaan mo, alam mo yan, dahil dinadakila na nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So paglapit nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakikita kong parang masaya, maaliwalas ang iyong muka. Sabi nila, ikaw rin, Rasulullah, nakikita namin, parang masaya ka rin at maaliwalas ang muka dahil narinig niya eh. Sabi niya, Ya Rasulullah, Allahu Akbar. Ito ang ulo ni Kab. Dala nila ang ulo ni Kab al-Ashraf. Itong mga sahaba na ito, tuwan-tuwa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagduwa sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuwan-tuwa talaga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala-dala nila ang ulo ni Kab bin al-Ashraf. In this situation, dumating ang mga tao doon sa Banu Nadir kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinabukasan. Sabi nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit pinatay ng mga kasama mo si Kab na aming namumuno? Makatarungan at tama ba ang ginawa nyo? So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kayo ba ay kakampi, kaalyado at gusto nyo sumama kay Kab ibn al-Ashraf? Alam niyo ba na si Kab ibn al-Ashraf ay talaga namang tandisang kamatayan na ang hatol sa kanya? At inisa-isa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga atraso ni Kab al-Ashraf. At doon nila napagmuni-muni ng mga tao na Banu Nadir, na kahit sila ay mga hipokrito, mga Hudyo, talagang maling-mali si
Ka'b al-Ashraf sa mga plano, anong ganong ginawa niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially sa religion ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi niya, gusto niyo sumama sa kanya? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi, hindi na sila kumikibo. At sila ay umuwi, sabi nila. Hindi tayo maaaring gumawa ng pagsira ng kasunduhan kay Muhammad. Hindi sila Muhammad, hindi propeta, hindi sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Dahil napakatindi ng kanyang hatol, kapag tayo ay sumira, maaaring magaya tayo kay Ka'b. Sabi niya, mula noon, kahit matigas ang puso ng mga ito, lumambot, naging may tatakutin sila sa mga Muslim, lalo na kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Hudyong ipokrito na ito. So alhamdulillah, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala ay napatay nila si Ka'b ibn al-Ashraf, nalinlang nila itong si Ka'b ibn al-Ashraf. Isa pa, before the Battle of Uhud, ito ang pinaka-punto. Isa lang kay Ka'b ang Battle of Uhud dahil kaalyado nila ang mga Quraysh, galit ang Quraysh sa mga Madina o sa mga Muslim, so lalong nagpagalit nung mapatay nila si Ka'b dahil ito'y kaalyado nila. At lalo na sa mangyayari ito. Dito na talaga ang Battle of Uhud kung bakit magagawa. Nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Quraysh na mga ngalakal papuntang Syria. At sinasabi na ito ay pabalik na papuntang Makkah. At iba ang rota na kanilang dinadaanan. Dahil hindi na sila sa Medina, nag-iingat sila. Ito ay kasama sa pinagpulong nila doon sa Makkah. Ang ginawa nila na kung saan ang guide nila sa paglalakbay na ito ay si Purat bin Hayyan. Siya ang nag-guide sa karaban na ito. At si Safwan ibn Umayyah, siya ang may hawak sa mga taong ito. Meaning, si Umayyah ang naglilid, ang may hawak sa pangangalakal na ito. Ang nag-guide ng daan itong si Purat bin Hayyan. At iba ang kanilang daanan. Hindi na yung dati. Talagang nag-ingat sila kasi dahil ang kanilang mga karaban ay maaaring makuha ng mga kamusliman. At alam natin, kabuhayan ng Makkah ay ang pangangalakal, taglamig man o tag-ulan, tag-araw man o anumang panahon. Ito ang kanilang talagang sentro ng kanilang kabuhayan. Kaya kapag nawala sa kanila ito, malaking miserable ang mangyayari sa buhay ng Makkah. That's why hindi ito nalalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang dinadaanan nila at ingat na ingat sila, hindi ito matrace ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi nababaltaan, hindi nalalaman, kaya nakakapangalakal sila sa daan na kung saan kahit malayo sa pupuntaan nila, sa Syria, sa Iraq, sa Najd, basta dito sila dadaan para safe lamang kanilang kalakal. Kaya lang, sang araw kung bakit ito nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil sa isang tao na si Naim bin Mas'ud al-Ashja. Nandoon siya sa Makkah noon nung marinig niyang mangangalakal ang mga ito. Okay? And then napasyal siya sa Madina kay Sulit bin An-Numan. Muslim ito. At walang bawal ang alak noon. Umiinom pa sila sa Madina. So ang nangyari dito, si Sulit at saka itong si Naim ay nag-inuman. Inuman sila. Nalasing ngayon si Naim, nabanggit niya na ang mga Quraysh ay nangangalakal at tumadaan sila sa lugar na ito. At ngayon ay nangalakal na naman, there's a possibility, nasa Syria na sila, nakapamili na, may kalakal na, napabalik na sila. Nalaman ito ni Sulit at sinumbong niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is the reason kung bakit nalaman. Nalasing itong si Naim, na taga doon sa Makkah, na bumisit sila sa Madina, nag-inuman sila ni Sulit. Nasabi niya sa kalasingan. In this situation, inutos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Sa'id bin Haritha ang mamuno sa pagtambang sa mga Quraysh na ito upang kunin ang kanilang mga kalakal. Okay? Noon pa ito kinukuha, hindi makuha-kuha ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero dito ibibigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, siya ang namuno si Sa'id bin Haritha al-Kalbi upang intercept nila ang karaban ng mga Quraysh na pabalik na ito sa Makkah according to the report. Pagdating nila sa lugar ng Al-Qarda, dito nakita ng mga Quraysh ang mga Muslim. Of course, takot na, balita na ito papersa na ito matatapang na ito, marami na ito. Ang ginawa nila sa Safwan ibn Umayyah, iniwan nila ang kalakal.
Takbo, kanya-kanyang ligtas na lang ng buhay dito. Mas mahalaga pa ba ang buhay nila sa mga kalakal na ito? Kahit hawak ni Safwan ito, liligtas niyang buhay niya. At irarason niya lamang doon na hinarang sila ng mga kamusliman, iniligtas nila ang kanilang mga buhay. So takbuhan sila, iniwan nila ang kanilang mga kalakal. Ngunit itong si Furat bin Hayyan, nakuha ito ng mga kamusliman. At dalawa pang kasama niya. Pero ang totoo, bukal sa loob ni Furat na nag-embrace siya ng Islam. Naging maganda kay Furat, no, yung guide nila, because tinanggap niyang totoo ang Islam at nag-embrace siya. Alhamdulillah. So in this situation, marami silang nakuhang mga kamelyo at ang kalakal ay nagkakahalang 100,000 dirhams. 100,000 Yung 50,000 dirhams ni Abu Bakar na inubos niya, almost milyon-milyon na yon sa panahon na yon. Ito pa kayang 100,000 dirhams ito, malaking pera ang nakuha nila. Kaya naman ito'y pinarti nila pagkatapos ng 1/5 para sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang matapatang pagpaparti bilang mga samsam sa mga dapat bigyan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, pagbalik doon ng mga Quraysh, walang kalakal, ano ikabubuhay nila? Naharangan na sila ng Muslim, alam na rin nila ang rota o daan nila. Kaya napag-isipan nilang no choice. Kailangan muna makipagpatayan muna sa mga Muslim. Sakaling mamatay nila Muslim, maging maluwag ang kalakal. Kung sila'y mapatay, total mamamatay din naman sila sa gutom. Kaya ginawa nila ay no choice. Kailangan muli na makipagpatayan sa mga Muslim. That's why magkakaroon ng Battle of Uhud. Ito ang main reason, hindi lang sa mga magiganti, napatay sa Badar, napasugat sa Badar, itong pagpatay kay Ka'b al-Ashraf at ibang mga kutsaba, pagpapala sa mga bayno-baynuka. Itong sentro ng kalakal nila, paano pa sila mabubuhay kung haharangan sila ng haharangan ng mga Muslim, anong kakain nila, anong kabubuhay nila, mamamatay sila sa gutom sa Makkah. That's why no choice sila na pagkasundo nilang makipagpatayan sa mga Muslim, do or die. Kaya magkakaroon ulit ng Battle of Uhud. So inshallah, ito ang ating papaksain sa susunod ang patungkol sa Battle of Uhud. But at least alam na natin ngayon kung bakit magkakaroon muli ng Battle of Uhud. What's the main reason? Inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah